Meron akong ginagawang aircon na LG dual inverter. Wala siyang power. Pinalitan na siya nung board. Itong board na to galing sa umaandar na unit. Itong control board na to, pinalitan na rin. Galing din sa umaandar na unit. Pero magtataka kayo dito. Ayaw mag-on ng power. Bago yung board, bago din itong main PCB. So, i-check naman natin yung supply. Ayan o, meron siyang input na supply. So, ibig sabihin, kung maandar yung board na yon, umaandar din yung control board na isinalpak natin, dapat mag-on na rin dapat ang power niya. Okay din yung mga harness wire niya na wala na rin. Pero, ayaw mag-power. Alam nyo ba ang solusyon dito? Kaya kong paandarin within 3 seconds. Off. Oh, ilang seconds? 1, 2, 3. May power. Magic. 1, 2, 3. On. Magic. Nag-on na. Tapos na. Okay, good day. So, ito yung ginagawa natin na unit. Alam nyo ba itong unit na ito? Kaya natin paandarin within 3 seconds. Ang problema natin yun, nagpalit na sila ng board na to. Umaandar itong board na to, galing sa umaandar na unit. Yung control board, galing din sa umaandar na unit. Pero, magtataka kayo dito, bakit walang power? Ayan, nakasaksak yan. On. Ayaw mabuhay. Kapag tiningnan natin yung input, dapat may supply. Yan, direkta na natin dito sa board mismo. Yan o, meron tayong 233 volts AC. So, ibig sabihin, meron siyang supply dito. Ang harness nito, mapapansin nyo bago. Walang corrosion, walang damage. Pero, bakit ayaw kumandar ng board? Ayan. So, tapusin nyo itong video na to ha, para masundan nyo. And then, doon sa huli natin, ilalabas yung magic. Ayan. So, para ma-analyze natin yung board, kailangan meron tayong konting background sa electronics. So, back to basic tayo. Okay. So, ang board natin, eto, ilalagay na natin ang main PCB. Para mag-on ang main PCB natin, dapat merong papasok na supply natin sa Pilipinas, 220 volts. Okay? So, meron tayong 220 volts na papasok doon sa ating main PCB. And then, sa loob ng main PCB natin, ang laging requirements na supply na hinahanap natin sa inverter aircon, dapat meron tayong 15 volts. DC na siya ha. Meron tayong 12 volts DC. And meron tayong 5 volts DC. So, alam na natin to, naituro na natin. Ang 5 volts DC sa system. Yan. Okay? System supply. Ano ang requirements na kailangan nating supply para naman doon sa ating control board? Okay? So, pumunta tayo sa control board naman. Kung sa split type, ito yung tawag dito. Ito yung indoor board. So, gawin na lang natin is, ito yan ha, control board. Control. Ayan, control board. Okay? Ano ang requirements ng control board na kailangan nating supply? Kailangan natin ng 12 volts para mandar. Ang system natin, kailangan ng 5 volts na supply.
So not exact na 5 volts pero hindi lalampas sa 5 volts. Merong gumagamit ng 3.3 ha. Okay, so ang basic 5 volts. Para lang hindi kayo malito. Kung merong pumapasok yan dyan, may pumapasok na ganito, dapat aandar ang unit. Pero sa problema nito na ayaw umandar, maring wala ang 15 volts, wala ang 12, wala ang 5. Pero kapag ka nag-stay ang 5 volts, usually, mai-on natin ang system. Kapag patay ang 15 volts naman, burahin natin para mas maliwanag ha. Sundan nyo muna para back to basic kayo. Okay. Ang supply na kailangan, 220 volts AC. Yan yung input. In. Sa main board, ang kailangan natin, 15 volts DC na. Ito yung papunta ng pan and papunta ng IPM. Ang 12 volts papunta naman ng control o relay. Yan. Ito ang ginagamitan kadalas niya na relay. So basic ha, hindi lahat. Pero ito yung common. Sa switching, sa relay, 12 volts ang ginagamit. Yung 3.3 at saka 5 volts. Okay, slash na lang natin. 5 volts DC, yan yung sa system. Ayan. Kapag nagkaroon tayo ng 5 volts sa system, usually may on dapat natin ang control board. Eh paano kung patay ang 5 volts? Wala tayong na-under sa system. Ayan. Okay? So sa system nito, kapag sinukatan natin ang supply, ayan, ito, naka-AC tayo, meron tayong nakuhang, yan na, 233 kasi hindi eksaktong voltahe sa atin, pero 220 ang pinagagamit. Adjust tayo sa DC. Ang DC requirements is nasa board na din. After ng AC, converted, regulator, dapat magkakaroon tayo ng DC. Nagsalamin lang ako para pogi tayo. Yan, salamin ka lang. Susukatan natin ha, dito, focus natin. Ayan ha, makikita nyo supply natin fluctuated. Namamatay. Dito sa kabilang supply, yung 12 volts natin, ayan ha, meron tayong nakukuhang 13 pero gumagalaw eh. Yung 5 volts natin, ayan patay. So kapag ganyan ang unit, hindi talaga siya mag-on. Ayan. Okay? So burahin natin ito muna. Pinalitan ko lang yung pentel pin ko. Sinukatan natin yung 15B na DC, so fluctuated. Yung 12B DC fluctuated. Yung 5 volts DC fluctuated. So ibig sabihin, yung kabawang supply merong isang pumapatay. Okay. Ngayon, doon sa sistema nito, nagpalit ka na nga nito eh. Nagpalit ka na rin ito. Eh bakit? Meron pa rin problema. Ay galing sa umaandar na unit ito mismo. Ayun. So ito yung palaisipan niya sa atin. Kaya sabi ko sa iyo, back to basic. Sa 5 volts, ano ang pwedeng maging pumatay sa 5 volts? So maaaring, kasi kung napalitan na natin ng board, napalitan na ng control, so alis na tayo doon. Ang pwedeng pumatay sa 5 volts na hindi natin na-check, sensor. Pwede niyang patayin kasi ang sensor, kung titingnan nyo itong board, na tayo example, ito, kapag nakakabit ang sensor dito, meron niyang nakakargang 5 volts or 3.3 supply na pwedeng pumatay sa system natin. Okay? Sa 12 volts, madali nating makikita ito kasi dito pwede nating i-check. Kasi ang nakasakay lang dito is
relay, at saka yung mga switching. Sa 15 volts, ang nakasakay dito ay fan and IPM. Okay. Ayun. Eh, paano kung lahat dyan is good, tapos namamatay pa rin? Ito yung palaisip ko sa atin yun. Kaya dapat, nasusundan natin yung electronics. Pinahaba ko lang ha, para maintindihan nyo. Hindi yung isi-shortcut nyo yung video. Titingnan nyo lang kung saan nagtapos. Okay. Ngayon, paano nyo i-analyze kung good yung fan, good ang IPM, good ang relay, good ang sensor, pero hindi pa rin mag-on. Nagpalit ka na ng board, hindi pa rin nag-on. Ayan. Ano ba yung dumagdag pala sa unit natin na ito? Na hindi nyo alam or hindi na-explain. Yan. I-off ko lang muna. Or hindi nyo pa nasusundan. Ayan. Okay? So, sasabihin ko na ba? 3 seconds, kaya nga nating paandarin. Diba? Mamachikit lang natin. Ayan. Bubuhayin ko na ulit yung supply. Meron na tayong 220. Tatalikod lang ako ng konti. Buhay na ang unit. Wala pa 3 seconds eh. Ayan na. Buhay na ang unit natin. Okay. Yung hinahanap natin supply, nandito na lahat. I-off muna natin habang sumabit yung tester ko eh. volts. Ayan na yung 12 volts natin. Yung isa 18. So ito yung 18, yan yung papunta sa 15 natin, dadaan na regulator. Ito, yan na, yung dumaan sa regulator. Yang 15 volts. Okay? Yan na yung 4.9, 5 volts. Kompleto na. Kapag kompleto na yung supply, mai-on na natin. Ngayon, ang hahanapin ngayon natin, nasan yung hiwaga ng magic na ginawa natin. Okay? Yan, maandar na. May power, maandar na. Wala tayong gagalawin, wala tayong gagastusin. Ayan. Ang gagastusin nyo lang ako. Libre nyo ako ng sunbig light kasi tinuro ko. Ano? Ayun. Samahan nyo ng pulutan ha. I-off ko lang. Ang hindi natin alam dito na dumagdag sa unit natin, Wi-Fi. Nilagyan siya ng control na Wi-Fi. Okay. So, merong bukod dito sa ating board na ito, bukod pa to sa ating control board, meron siyang isang ibinagdag na board. Nandun sa ilalim. Ito yung ginalaw po na sabi ko sa inyo, magic. Tatanggalin ko. Ito. Ayan. Hindi nyo ito mapapansin siguro dahil nasa ilalim. Ito. Meron siya isang maliit na board dito. Ito is Wi-Fi connect or para makontrol nyo. Additional. Nakikita nyo yan. Kakabit yan dito. Ito. Yan. Tapos pag binunot natin, ilang seconds pag binunot mo? 1, 2, 3. Wala pa. Sobrang bilis ko magbilang, no? Okay. I-on natin, ha. Buhay yung unit natin. Ayan, no? Naka-power. May power indicator to. Kakabit ko yung Wi-Fi, ha. Patay ang unit. Alam nyo kung bakit namamatay yung unit. Ito, balik tayo dito. Ito is a part ng system. Itong board na to. Yan yung Wi-Fi. Kapag ka nagkaroon ng short, ang 5 volts natin, patay ang buong unit.
or buong system natin. Hindi mo mai-on yan. Kasi ang bubuhay sa kanya is yan yung tinatawag natin na system or CPU, Central Processing kabuuan. Ito, kasama siya sa CPU or Central Processing or System. Yung control board natin, ito, kasama siya sa CPU. Yung IC na nakakabit dito, part din siya ng system. Okay? So kapag namatay ang supply ng system natin, ibig sabihin, kabuuang unit natin, kahit may makuha ka dyang supply, hindi mo mai-on yan kasi patay ang system. Ayan, naka-shutdown. Ayun, simple, di ba? Wala pang 1, 2, 3 mag-on ang unit natin, di ba? Yun, buhay. Tinanggal ko lang. Ayan. Eto, kaya tututok natin dito makikita nyo itong kulay red orange, so yan yung supply pag sinundan yung color coding dito, meron din siyang red orange. Yan, kabitan natin. Ayan, naka DC set up tayo ng tester. Ito siya, orange at saka red. I-on natin. Yun yan yung 4.9 na supply. So kung meron tayong 4.9 supply niya o 5 volts, buhay ang system natin. Yan, buhay ang system natin. Buhay ang system natin dito sa main PCB. Yan. Huwag mo natatanggal ikakabit natin to. Red orange, kapag nagkaroon ng short, patay ang system natin. So kapag patay ang system natin, hindi nyo may-on niya. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo may-on niya. Shutdown ng kabuuang system. Tanggalin natin. Buhay ang kabuuang system. Okay? So ito yung depekto. Yung sabi ko sa inyo, malawak ang mundo ng electronics. Kaya nga tinawag na tayong monster Kasi malawak. So tayo naman, hindi naman tayo tumitigil sa pagtsatsagang magturo. Pero minsan, nababas pa tayo. Ituturo natin. Ayan. Ako pa, inumin nyo lang ka na San Miguel. Okay na ako Ito yan Pwede nyo siyang tanggalin. Kung hindi nyo ginagamit yung wifi, i-off muna natin na maingay. Yan. Kung hindi nyo ginagamit ang wifi, pwede na siyang i-disconnect. Ito sa loob nito, meron pa rin siyang system. Ito yung nagkukonect sa ating mga cellphone. Nagko-connect doon sa ating cellphone usually, and pwede nating i-control sa cellphone yung ating unit. Ito yung dumagdag sa kanya. Ayan, ngayon ito nangangailangan din ng 5 volts. Ang 5 volts na pinanggalingan ng supply niyan galing pa rin dito sa ating main supply. Ito yan main supply natin. Ngayon, kung mag-cut ang supply dito, kapag namatay ang supply ng 5, patayan dito lahat. Dahil lang doon sa isa na pumapatay ng supply. Ito. Ayun okay na yung unit natin. Tinanggal lang natin yung nagpapatay. Ito kasi, output na extra connection na siya. Parang connection ng receiver ng unit. So, ito yung magkukontrol ngayon na manggagaling doon sa, usually sa CPU natin. Ayan. Dahil doon sa dalawang supply na nagkakaroon ng short kapag nakakabit. Ayan. Ito, hindi ko alam kung alin ang eksaktong tinatamaan. Maring nasa loob niya or itong IC na to. Ayan. So, pwede nyong palitan. Pwede na rin hindi kung hindi kayo gumagamit ng cellphone. Ayan. Okay na yung unit natin. Tuloy-tuloy na ang andar. Diba? Gusto nyo pa ba ng magic? Simpleng-simple ng trouble. Okay na. So, magician po talaga tayo. Pero yung magic na ginagawa natin, hindi siya magic. Magic lang kasi hindi nyo alam yung basic. Kaya tinuturo natin. Nagtsatsaga tayo ituro yung analyze ng problem. Yan. Ginagawa na lang natin minsan pabiro. Ginagawa na natin pa magic. Pero pag pinanood nyo yung ginagawa naming video,
pinipilit namin na may matutunan kayo. Ayan. Okay na tayo. Kaya natatawag tayong monster eh. Ayan. Ka-monster. Okay na. Ayos.